Hello everyone! So, may panibagong content na naman tayo today guys. Sana may malaking aral tayo nito na sa lahat ng mga kaibigan dyan. So, this story, it happens to my circle of friends. So, sa hindi pa pala nakasubscribe, so bago natin yan, tunghayan yung mga kwento-kwento na yan. So, sa hindi pa pala nakasubscribe ng YouTube channel ko, Saisi TV, please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. Hello, good morning, good evening, good afternoon sa lahat na nakapanood nito, sa makapanood nitong video na to. So, i-share ko sa inyo guys, it's all about pride. So, may kanya-kanya tayong mga pride, diba? So, nangyari ito guys, sa mga friend ko. Sa mga friend ko. Dami kong friend dito. So, ito yun siya. Ang kaibigan ko na close ko, parang close ko na sila lahat kasi groupings kami dito. And, dumating talaga sa point na nagka-misunderstanding kami lahat sa circle of friends. So, hindi naman talaga natin yan ma-perfect ang pagsasamahan natin kahit sa relasyon, 'di ba? May mga tampuhan, may mga rason kung bakit tayo hindi nagkaintindihan, yung mga ganyan. So, nangyari sa amin, guys, is may mga kunti lang na hindi pagkakaintindihan hanggat sa dumating sa point na nagkasakitan na. So, pupunta tayo sa nagkasakitan. Unang story na nangyari dito, guys, ikukwento ko sa inyo kung bakit humantong sa ganyan. Ang friend ko dati, 'di ba nakwento ko na sa inyo, yung friend ko dati na nanghiram sa akin ng pera, 'di ba nagka-misunderstanding kami nung una. Tapos nagkamabutihan kami pero hindi kami nagkasakitan. And in words, in personal, hindi kami nagpalitan ng mga masasakit na salita. Hindi tulad ng iba na nagsiraan sa Facebook, nagpost kung ano-ano, sinasabi ng iba na ganyan siya, ganon siya, pero walang nangyari sa amin. Iwan ko kung may sinabi ba siya sa ibang friend namin, pero wala naman akong narinig. Siguro meron, pero hindi lang nila pinaabot siguro sa akin. Pero in my side, wala talaga akong sinabi tungkol sa kanya, kahit galit na galit ako sa kanya. In bad way, wala. Kung ano man ang nangyari nung that time na yun lang ang sinasabi ko. So, ang nangyari, nag-connect na ang mga gulo na yon nung time na yon. So, dumating sa point na na-block ko na sila lahat, binablock ko sila lahat para parang wala nang pansinan. Ayoko na silang makita eh. Pag galit ako sa tao, wala na akong sasabihin pa sa'yo. Hindi na ako magsasabi pa sa'yo na ayoko na sa'yo yung ganyan. Alam mo na yon ang mga pangyayari, alam mo na. So, alam mo na ang rason kung bakit kita binablock. So, binablock ko sila guys para ayoko na silang makita, makalimutan ko na sila. Basta, nung time na yon binablock mo na sila, less heartless, 'di ba? Basta ganun na yon. Basta ganun yon. Hirap magtagalog, oy. Basta yon, pag hindi mo na sila makikita, less yung masaktan mo sila kasi pag palagi mo silang nakikita, tapos galit ka pa sa kanila, tapos parang nasasaktan ka, 'di ba? So yung the best na rason ko, binablock ko para ayaw ko na silang makita. So ang nangyari, guys, nung time na yon, yung friend ko, yung close friend ko, parang sila na ang palaging palaging sabay magsama-sama, hindi na kami nagsama kasi na-block ko na nga sila. So, yung isa kong close friend, nakuha nila ang loob. Doon, parang ko lang, mindset ko lang, sa isip ko lang, parang nakuha nila ang loob, parang kumampi sa kanila. So, wala na din akong ibang sinabi. Binablock ko na din. So, 4 silang binablock ko that time. So, 4 sila. So, reason ko, kasi palagi siyang nagma-my day. So, makita ko pa din sila kahit yung 3 kong kaibigan, binablock ko. Yung isa kong friend, dati hindi naman sila palaging nagsasama. So parang kinonvince nila nga sama tayo ng nag-hiking sila. So nakita ko sa my day kasama silang 4, pero alam na yung friend namin, nagkwentuhan kami yung mga nangyayari sa mga rason ng mga ganyan. Sa akin lang,
wala siyang konsiderasyon. Kasi alam niya na may alitan na kami, ba't nandun siya, tapos minamaydi pa nila kung saan sila saan sila sama-sama. So, ang ginawa ko is binablock ko na din sila. 3 lang ang binablock ko, so, naging 4 na sila. Pero wala naman akong galit sa kanya dahil nandun sila, magsama-sama sila, wala akong pakialam. Kasi madami akong friend, hindi lang sila. So, hindi sila kawalan sa akin. Yan ang iniisip ko. Kasi, wala naman akong benefits na nakuha sa kanila. Wala din silang benefits na makuha sa akin. Yung sa amin lang, ang circle of friends na masaya kami nag-usap-usap, nagsama-sama. Naisip ko talaga, guys, alam nyo ba? Naisip ko talaga, guys, mas masaya pang konti lang ang kaibigan mo, pero totoo. Nakuha nyo yung point? Marami kayong kaibigan, pero yung iba, plastic lang. Hindi sila totoo lahat. Mabuti lang, okay lang sila sa'yo pag meron kang maibigay sa kanila. So, dito, ang nangyari dito, guys, kasi sa amin is, sa grupo namin, ako lang palagi ang nagluluto sa amin. Palagi akong nag-share ng food. Kahit ano lang madala ko sa sa day off ko. Basta share lang kaming lahat. Ganyan ako. Pero wala akong pakialam kung sinong kumain dyan. Basta na may pagkain akong dala, share kami. Kung may pagkain din sila, kakain ako. Ganyan lang ako. Ang nangyari nung time na yun, nagka-misunderstanding lang talaga kami. Dumating sa point na napunta sa block na sa Facebook. So, hanggang ngayon, silang dalawa na kaibigan ko is nakablock pa din sila sa akin. Pero imagine mo, nakablock sila sa akin, nagkita kami in person, friend pa din kami. Bahala na, hindi kami friends sa Facebook, basta sa personal, friend kami. Yun lang. So, wala nang kwento na hindi na pinag-usapan kung anong nangyari dati, ba't binablock mo ako, yung ganyan-ganyan. Hindi na sila nagtanong sa akin kasi alam nila yung alam nila kung saan sila nagkakamali. Hindi na nila inungkat yon kasi pag inungkat nila sa akin yun personal, magsimula na naman sila ulit pero talo pa rin sila sa akin. So hindi na nila inungkat yon. So yun ang nangyari. So ngayon nung bago, yung isa kong kaibigan naman, nag-okay na kami lahat, 'di ba? So yung isa kong kaibigan, dalawa kong kaibigan, di ba 4 sila yung binablock ko. So, dalawa kong kaibigan, in-unfriend ko. Yung talagang hindi talaga sila involved. Yung dalawa lang hindi ko in-unfriend. So, sila naman yung parang, ewan ko, nung time na yon silang apat ang nagsama-sama. Pero nung time na nagkabalikan na naman kami, nagkahiwalay na silang 4. Dala-dalawa na lang sila. So, sila ng dalawa ang nagsama-sama. Kasi ako, may isa din akong friend na siya talaga ang palagi kong kasama. So, hindi sila kawalan sa akin. Kahit saan ako magpunta, marami naman talaga akong friend. So, choice ko lang kung sinong friend ko na pwede kong puntahan. So, nung the time na yon, yung dalawa kong friend, na-unblock ko na. So, silang dalawa, okay na sila. So, sila na din pa dalawa ang nagsama-sama. Alam nyo ba guys, sila na ding dalawa ang nagka-misunderstanding nung time na yun. Kasi, ang kwento is, yung dalawang kaibigan namin na yan, nalasing kasi nag-inuman kami. Naikwento niya yung about sa black. Sabi daw ng isa namin na kaibigan, ba't problemahin mo na binablock ka nila? Kung binablock ka nila, di i-block mo din. Yun ang sabi ng isa naming kaibigan. Oo nga naman, hindi mo yan problemahin. Pag binablock ka ng kaibigan mo, di i-block mo din. What's the matter of that one? So, kung binablock ka, i-block mo din. Kahit naman ako, binablock mo ako, wala akong pake, i-block din kita, di ba? So, ang nangyari, nagalit yung isang kaibigan namin. Ba't pa daw binalikan yung salita na ganyan? Mamaya na naman daw, siya na naman ang pagbuntungan daw namin. Kasi tapos na yun dapat na erase na yun. So binalikan, pero yung isa lasing yun na-mention lang talaga niya. Sabi niya, pero hindi niya intention na yun ang niya, idibdib pala ng isa. Sabi ng isa, inungkat mo naman yan. Matagal na yan. Kung magsabi ka ng ganyan, huwag ka na magdamay ng tao. Parang nagalit siya bigla. So yun lang talaga ang dahilan guys na nagalit siya nung kaibigan namin na inungkat pa yung nangyari dati na binablock namin silang dalawa. Kasi siya pala yung nag-utos ng isang kaibigan namin na
Pag binablockan nila, di i-block mo din. Pero siya, kasama yan sa binablock namin. Binablock ko. Kasama siya. Kasi dalawa kaming friend na binablock namin sila. Silang apat. So, sabi daw ng isang kaibigan namin, huwag mo yang problemahin. Pag binablock ka, i-block mo din. Tama din naman, di ba? So, alam nyo ba ang nangyari nun guys? Umiyak talaga yung isang kaibigan namin. Pero hindi naman yun, hindi naman big deal sa amin. Kasi, sinabi ng isang kaibigan namin, alam naman namin yun. Alam naman namin yun na sinabi mo talaga na pag binablock namin kayo, i-block nyo din kami. Sabi, yun ang sabi ng isa naming kaibigan. To sabi niya, hindi ako nagsabi ng ganyan. Tapos parang yung, pero talagang nagsabi siya. Personal, nagsabi din siya sa akin kasi, nung time na binablock ko siya, nagkita kami, naghag-hag pa kami nung time na yun. Sabi ko ng ganyan, sorry na block kita, pero may rason ako kung bakit kita binablock. Yun lang sabi ko sa kanya, sabi din niya sa akin, alam ko, sabi niya yung ganyan. So wala lang, nag-video call lang kami, nagtagay-tagay lang kami doon, nag-usap, para lang walang nangyari. Pero dumating yung point na matagal-tagal na naungkat yung pangyayari yun sa block. So, yung kaibigan namin na nagsalita ng ganyan, nagalit talaga siya doon. Grabe yung galit niya. Hindi namin alam kung saan niya hinugot yung galit na yun. Kasi, grabe niyang galit niya na nung time na yun. Kasi nagkabalikan na kasi kami na okay na kami. Siguro, ang sa isip niya is, ayaw lang talaga niya na balikan yung nangyari. Baka magalit kami sa kanya. Pero hindi naman kami galit sa kanya. Hindi kami galit sa kanya, promise. Pero, ang isip niya, ba't pa daw sinabi na siya ang nagsabi na kung bakit daw binablock, ba't hindi daw siya hindi daw i-block, di balikan daw na i-block. Pero galing sa kanya yung salita na yan. Pero sa amin lang, wala naman kaming pakialam kung ganyan ang sa isip nila kasi kahit ako naman, mag-revenge talaga ako. Kung block mo ako, i-block din kita. Wala akong pakialam. Basta ako hindi ko lang gusto makita yung tao na galit ako. Iba-block ko talaga. Kasi padaan-daan ka sa feeds ko eh. So, kahit wala akong marami akong ni-restrict nga ng mga friend. Mga re-restrict ko na friend na ayaw kong dumandaan sa feeds ko. Minsan nakairita ba yung mga post-post, yung mga ganyan, yung daming, ayoko mabasa yung, alam nyo guys, yung mga post na daming problema, yung mga ganyan, ayoko magbasa ng ganyan, i-restrict ko siya. I-restrict kita. Yung puro ka na lang emote, yung puro ka na lang drama sa buhay mo, parang na ako, yung everyday ka na lang na ganyan, i-restrict kita. Kung makita pa kita ulit, parang papunta na kayo sa block. Yung ganyan ako. How much more kung nagkaalitan pa tayo, 'di ba? So block na lang para may peace of mind ka. So ayun ang nangyari sa part 1. So may part 2 tayo, guys. So may part 2 tayo ang nangyari. Nagkagulo na talaga sa part 2. So hanggang dito lang muna yung part 1 natin kasi wala na tayong time. So hindi pa pala naka-subscribe ng YouTube channel ko. Please subscribe again my YouTube channel and then and don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa mga videos ko. See you my part 2 guys. Kasi may part 2 mahaba-haba kasi itong usapan. So see you. Thank you for listening guys.